Benedict, marami pa rin ba ang dinadala sa mga medical tent dyan at saan-saan ba sila nakapwesto para doon sa mga deboto na makakaranas ng masamang pakiramdam? Magandang umaga, Ella. Sa ngayon, sa mga oras na ito ay wala pa namang dinadala na mga pasyente dito sa Advanced Medical Post na inilatag ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Kartilya ng Katipunan. Ngunit sa tala ng Manila DRRM Office, as of 11 a.m. ay nasa 319 na mga pasyente ang natulungan mula sa mga nakalatag na standby medic station sa mga dadaanang ruta ng Andas. Ayon kay Arnel Angeles, Incident Commander ng Manila DRRMO, karaniwang idinaing ng mga pasyente na dinala sa mga first aid station ay pagkahilo, high blood pressure at hirap sa paghinga. Ang mga dinalang pasyente sa standby medic station ay bibigyan muna ng paunang lunas. Ngunit kapag lumala ang sitwasyon ay tsaka na ito dadalhin dito sa Advanced Medical Post o di kaya sa ospital. Samantala kaagad ding nagsagawa ng paglilinis ang mga tauhan ng Manila Department of Public Safety sa mga kalat na naiwan ng mga deboto. Bukod sa pagwawalis, nagsagawa rin sila ng flushing para tuluyang maalis ang dumi sa lansangan. Ayon naman sa Manila City Public Information Office, nakadepende sa lokasyon ng Andas ang pagsasagawa ng pagbubukas ng isinaraang kalsada. Ela, ayon din sa Manila PIO, sa mga oras na ito ay bukas na sa mga motorista ang Rojas Boulevard at ang Top Avenue. At paalala din ng Manila DRRMO na kung may masama ng pakiramdam ang isang tao ay iwasan na kung maaari na pumunta sa mga ganitong mataong lugar at sikapin din na hydrated, lalo na nga kapag mainit. Yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson.